안녕하세요 여러분, 송시님 롤란이에요. Kamusta po kayong lahat? So it's been a while na hindi ako nakagawa ng aking mga video, but now I'm gonna give you 3 consecutive videos for today, no, para sa ating video sharing tips po. I'm still doing my online class, no. Ayan, nako, ang dami nag-i-inquire pa rin sa akin at marami dumadagdag, no. Full load pa rin ako up to now. Okay, naging busy ako lately kasi nagse-set up ako dito sa Makati. Alright, so babalik ako sa traditional teaching, but I'm still doing, no, at I will still continue yung ating online based Korean language tutorial system para sa mga nasa abroad, okay, sa iba't ibang panig ng Philippines, of course. And alam nyo, based on my experience, no, napaka-komportable para sa mga estudyante kapag na online base kayo, no. So kung hindi nyo pa na-try, okay, so lalo na yung mga nasa Korea na, okay, of course hindi na nila matatry, but I still have no students, dalawang estudyante ko na nag-aaral sa akin na nasa Korea, and I have 6 na nasa abroad. Okay, anyway, sa mga bago pa lang nanood ng video ko, my name is Teacher Roland, aka Jologs na Guro. Yan, that's me. Okay, so kilala ako sa Jologs. Sa Jologs yung pinili ko, no, kasi gusto ko maging pangmasa tayo, no. Yan, I will share my knowledge sa lahat ng masa at saka yung mga gustong makarating ng Korea. Yan. So I'm very excited to share this video tip. Ang topic natin ay yung EPS topic 11 major instruction. Okay, yan. So 11 siya, hatiin ko to, may part 1 tayo at may part 2 kasi masyado siyang marami pag nilagay ko sa isang video. So anyways, the part 1 will be sa listening part. Mamaya papakita ko muna yung 11 major instruction. Ito yung example natin. Okay, yan, basahin ko yung Korean, no. 이야기를 듣고 질문에 알맞은 대답을 kurusipsyo. So in Tagalog, in my own interpretation po, no, pakinggan ang narinig at piliin ang alam na tamang sagot. Okay, yan. So this is the 11 major instruction. I'm not joking with this, no, kasi ito po ay makikita ninyo sa inyong actual EPS topic exam. Para sa akin, no, mas maganda siguro kung bago pa kayo mag-exam, alam nyo na tong instruction, kesa during your exam, doon nyo palang ina-analyze tong mga to. Okay, mas maganda siguro kung alam nyo to mas maaga pa lang, kasi hindi na kayo mangangapa at alam nyo na kung ano yung expect ninyo. Okay, there's a lot of stories, no, na during the exam, pagdating sa listening, naririnig nila instruction, nagpapanik yung mga tao kasi hindi nila maintindihan. Ano raw? Nagagaganunan na. Gusto ko, pag umupo kayo, nakita nyo instructions, no, hindi na kayo magsasayang pa ng oras. No, focus na kayo agad sa magiging question at saka sa magiging answer ninyo para hindi maubos yung oras po ninyo. Okay, and of course, confident kayo and excited also. Ay, alam ko to. Ito yung part na ito na madali lang. So, gusto ko ganun kayo during your exam. Okay, so ito, nilagay ko rin yung corresponding points nila. Yan, pag tinotal natin yan, yung sa listening, 4, 5, 3, 5, 6, and 2 points. And sa reading, 5, 7, 7, 4, 2. Okay, sa listening instruction, we have, of course, 25 points. And sa reading instruction, we have the 25 points. Okay, and total 50 points. Sir, ano ba yung passing score sa exam? Most likely, in almost a decade and 5 years, no, 20 points yung passing score. Ako, hindi ko alam kung ano yung score ko noon. Basta alam ko, I was 86. That was 2006, no? 86 ako. Nakakatuwa noon, yung instruction noon, may Tagalog. Right, yung exam, no, kaya madali lang. Pero ngayon, guys, no, prepare kayo kasi wala ng Tagalog na translation noon. And of course, itong 11 instruction, pag nakita nyo sa actual exam, wala siyang English translation. Okay, it's written in pure Korean. Mamaya makikita nyo yan.
Alright? So, yung passing score, it varies, no? Last 2015 na naging passing score ay 21, kaya maraming bumagsak nun. Okay? At last 2014 is 20 points. Iba-iba no? Hindi natin alam, no? So, I'm not sure. Sabi nila parang kinokontrol but hindi natin alam. So, hindi ko masasagot yan. Basta, alam nyo, hanggat maaari, magre-reach kayo lagi ng 30 points sa inyong practice exam. No? I do have practice exam sa regularly para sa estudyante ko na ganyan yung gagawin nila. The format, the pattern of the exam. Kaya marami tayong natulungan na ka-ALES kasi alam ko to. No? So, gumawa rin ako ng practice exam wherein na-evaluate ko yung mga estudyante ko kung ready na sila sa exam at nakikita ko kung ano yung score nila. Okay, so with that, no, kaya yung mga estudyante ko, when they take the exam, naglalaro yung score nila ng 25 to 30 plus. Okay, so one of my student this year, no, a girl student, nasa Korea na po ngayon at naka-reach po siya ng 39 points. Okay, syempre proud ako at isa siya sa pinakamataas. As far as baka second to the highest pa kasi sabi nila pinakamataas daw this year was 40 points. Okay, so anyways, sana maka-reach kayo ng more than 20, no? So by mastering this, okay, and watching some of my video, makikita nyo yung mga madadaling part Okay, pag tinotal nyo yung madadaling part, makakapag-generate na kayo kagad ng 16 points. Okay, sa mga difficult part na lang, no? Medyo sipa tayo ng onte, aral tayo ng onte para mapasa natin yung exam. But anyways, again, these are the 11 instruction. Iisahin po natin yan. Okay? Alright, the first, no, yung sa listening instruction, yan, basahin ko muna yung Korean, Turon Kosul Kurusipsho. Okay, makikita nyo yan, mababasa nyo yan sa actual test paper ninyo. Okay, in English, nung translate ng EPS topic ito, sabi dito, please listen carefully to the audio and select the word sentence announced in the audio. Parang nakakaloko no? 3 words lang. Again, Turun Kosul Kurusipsho. Okay? Yung Turun is from the word, the original, the plain word tutgo, tutda. Okay? So, irregularities, yung letter D naging L. And actually, this is tinatawag kong descriptive adjective na verb yan, pero ginawang descriptive verb, and then kusul kurusipsyo. Sa aking interpretasyon in Tagalog, simple lang yan, no? Piliin ang mga narinig. Guys, ito yung pinakamadaling part ng exam. Madalas ko sabihin sa mga estudyante ko pag pinapaliwanag ko to, pag hindi mo na perfecto, magbigti ka na. Okay, so napakadali nito. So, you can generate easy 4 points. Okay? Sabi ko nga pag napunta ka sa part na ito, maging excited ka na. Okay? Kasi ito sure na 4 points ka. Okay? Ano ba itsura nito? Ganyan po siya. Okay? Yan. So, ayan yung sa actual page, no? Ng examination. I forgot anong exam to. Mamaya makikita natin kung anong date ng exam to. Okay? Ayun yung instruction, no? Turun Kosul Kurusipsyo. Walang translation. Okay? So, maririnig nyo rin sa audio. Okay, ang mangyari dito, class, no? Babanggitin ng audio, halimbawa, yung number 26, sasabihin niya, no? Ishibyukpon munjimnida, problem number 26. Sasabihin niya, no? Halimbawa, kuha tayo, copy, no? Copy. Yan, copy, no? So, hanapin nyo kung ano yung word na copy dyan. So, most likely, yung number 1, no? Copy, no? For that word. So, dito, hindi niya hanapin yung meaning. Hindi mo kailangan alam mo yung meaning niyan. So, tinitignan lang yung listening skills mo at saka reading skills mo. 4 yan lagi, no? Yan, at word, dalawang word, tapos 3 word ang makikita natin. So, another resource, no, sa inyong EPS topic standard textbook, nandun din yung instruction na yan, nakita nyo, no? So, yung nakabilog. Okay, so pwede rin kayong matrain sa part na yan, no, regarding this part, okay, sa inyong EPS standard textbook. So, pares yung instruction, no? Yan, Turun Kosul Kurusipsyo rin. And of course,
sa inyong listening reviewer. Okay, para sa akin, no, para mahasa kayo sa part na ito, you should get this book, no, yung Standard EPS Topic Listening Reviewer, no. Alam niyo, downloadable naman to sa mismong POA website. Just visit the POA website para ma-download nyo itong book. Okay? Yan. So, and also, yung audio niyan, importante, no, na ma-download nyo para mahasa kayo dito sa part na ito. Again, this will be the easiest part of your exam. Okay? Proceed ako sa next, no? Next instruction. Okay? Yan. So, basahin ko muna in Korean. No? Daum kurimul pogo almajun telabul kurusibsyo. So, sabi niya sa English, please take a look at the following picture and choose the correct answer. Now, in Tagalog, no? Tignan ang sumusunod na larawan at piliin ang alam na tamang sagot. Okay? So, kanina 4 points. Alright? So, this one, 5 points. Actually, ito rin yung isa sa kaabang-abang na part ng exam. Kasi, dito nandito yung pagbibilang, nandito yung, yung present continuous tense, yung place, yung tatanungin niya yung bagay. Okay, so pag familiar kayo doon sa mga ganun, easy, no? Napakadali. 5 points po yung ma-generate nyo. So ito siya, no, sa actual exam, nakita niyo instruction. Yan, yung nakapula. Okay, so gaya niyan, no, item number 30. No, sa listening part nga pala, no, usually they started sa item number 26 to 50. Okay, sa listening part. But sa reviewer kasi nauuna yung listening. Okay, yan, number 30, Igosun mo shimnika. Yan, pinapakita niya kama. Sabi niya, Igosun mo shimnika, ano ito? Okay, so, probably is, of course, chimde. Chimde입니다. Yan, pag narinig niyo yung chimde입니다 sa audio, bilugan nyo kagad yung number. And then, yung sa page, yung sa 31, sabi niya doon, yoginun odiimnika. So, in my interpretation sa Tagalog, anong lugar ito? Okay, dito ano ho. Yun ang sabi niya, dito ano ho. Pero in my interpretation, anong lugar ito? Okay, or what is this place? Alright, or where is this place? Yan. So, I think this is coffee shop, no? Coffee shop. Coffee shop입니다. Yan, ganun yung maririnig ninyo. So, and so on. Yung 5 question dyan, napakadali lang. So, ito yung isa sa kaabang-abang na part na exam. In your EPS standard textbook, nandun din yung instruction, nakita nyo pa. Okay, and of course, sa inyong listening book, yan po. And so, we have also yung romanization yan class na, hindi yan hindi yan yung tamang pronunciation. Ang tamang pronunciation yan is Daum kurimul pogo almajun tetapul kurusibsyo. Kahit pakinggan nyo pa yung actual audio nyan. Okay, that's romanization. That makes a lot of students confused on learner 4. Okay, so that's the instruction number 2. Okay, and for the number 3, yan, basahin ko yung Korean. Chaltutku neyong과 관계 있는 그림을 고르십시오. Please listen carefully and choose the relevant picture. In Tagalog, pakinggan maigi at piliin ang larawan na may relasyon sa sinabi. Alam nyo, no? May mga passers tayo na nasa Korea na they will tell you, ay, madali lang exam, keyword lang yan. Okay? Actually, hindi lahat, no? As far as I know, kapag pinag-aralan nyo itong pinag-aralan ko, ito yung part na keyword lang, makaka-generate ka ng points. Okay? So, may makikita kang litrato. Usually, 3 sets lang to, 3 points lang, na may 4 na sets na picture. No? Kapag narinig mo lang yung keyword, parang ito, no, telling time. Ano ba sinabi niya? Yolhanshi. So wala namang ibang 11 o'clock kundi number 4. So yun, no, keyword Yolhanshi, marinig mo yung 11 o'clock, Yolhanshi, okay na. Halimbawa, dito sa next picture, narinig mo yung word na taxi, no? Taxi is taxi. Wala namang ibang picture na may taxi, no? Taxi pala, no? Taxi sa sa Tagalog. Taxi in English. Okay, taxi. So, yun yung sagot. So, kahit 3 lang to, so, pwede tayo maka-generate ng points dito. Okay? Yan, yung with keyword lang. Pero, class, no? It can be 1 to
4 sentences or 5 sentences yung maririnig nyo sa audio. Kung ano yung marinig ninyo, pipiliin nyo kung ano yung relasyon, okay, doon sa narinig nyo sa mga picture. Kung alin doon yung ine-explain niya. So, ito yung yung instruction number 3. Na masasabi kong, para sa akin, madali itong part na to eh. Okay? Yan, lalo na kapag nag-practice ka. Okay? Tao dito, ito yung sa textbook. Yan, so, parehas yung instruction, no? Yan, sana may ganito rin kayong book. Downloadable din to sa mismong EPS site. And of course, yan. By the way, no, pag nakita nyo yung number nga pala, 361, 480, ganong kadaming items ang binigay sa atin ng reviewer para ma-review sa part na to. Ulitin ko, 361, 480, parang almost 200 na. 200, 200, almost 200 items na nag-set siya ng example na ganito para ma-review tayo. Okay, so kanina, we have the 4 points, 5 points. Okay, para sa akin, kaya yung i-perfect yan. Yung 4 points, 5 points. So, 9 points kayo. Dito, maka-generate kayo ng 2 points. Big help, 11. 11 points pag tinotal natin. So, ilan na lang para mapasa nyo. Again, nasa instruction number 3 pa lang tayo. Okay, so ganun na kagad yung ma-generate yung points. So, we have resources. We have reviewer, no? Para ma-practice nyo to. All you have to do, of course, magsimula kayo mag-aral lang basic. Okay, tingnan natin yung next instruction for, basahin ko, Chilmunun tutko, almajun tetapul, kurusipsyo. Please listen to the question and choose the correct answer. 5 points. Okay, pakinggan ang dialogo at piliin ang alam na tamang sagot. Okay, in my own interpretation. So, ganito siya. So, meron siyang selection 1, 2, 3, 4. Pero yung question, okay, yun, tinan nyo, 38, 39, 40, walang question. Alright? Yung question maririnig nyo. Okay? Or, minsan dialogue siya at hanapin nyo yung kasunod nung may relasyon doon sa narinig ninyo. Okay? Bago para hanapin nyo yung sagot. Minsan, alam nyo, pag kung naintindihan nyo well yung question at naintindihan nyo well yung sentences, ang layo nung original na sagot doon sa sinabi. Yun ang minsan napapangiti ako pag binabasa ko to kasi ang layo talaga nung sagot niya. So anyways, tawag dito, babasahin mo to mano-mano pagdating sa actual exam mo. Hindi mo, ang maririnig mo lang yung question. So anyways, ang question po ay inuulit 2 beses. At dito, parang may timer eh. Hindi ko alam kung 30 seconds o 1 minute, no? Nabibigyan ka para basahin mo yan at i-analyze mo at piliin mo yung sagot. Okay? Yan, meron din dito sa natin, textbook of course, lagi naman. And sa reviewer class, okay? Sa reviewer kasi, pag dinownload nyo yung audio nito, maririnig nyo yung kada yan yung 1, 2, 3, 4. Maririnig nyo yan. Yung question at saka yung 1, 2, 3, 4. Pero sa actual exam, wala kayo maririnig na na yung selection yung 1, 2, 3, 4. No? Pero malaking tulong yon kasi malalaman nyo yung right pronunciation at saka mahasa din kayo sa reading skill. Alam nyo, no? Para sa akin, ang listening reviewer ay malaking tulong para sa inyong pronunciation and reading skill. Okay, halimbawa, no? Pinakinggan mo yung audio, sinusundan mo ngayon ng mata mo yung Korean character. No, malaking tulong 'yon. No, ma-enhance yung iyong reading skill. Tapos maririnig mo ng tama. Okay, pag naririnig mo ng tama, gayahin mo yung pronunciation. Na-pronounce mo ng tama. So, with that, no, malaking tulong. Okay, so pag narinig mo rin sa ibang tao yung binabasa mo or yung familiar sa ng word, ma-enhance ka pa sa understanding. No, sa Korean skill. Ang dami niya, no? 481 to 680 almost 300 items yata. Okay? Na para ma-train ka dito sa school na to. Sorry, 200 items po. Okay, this is the fourth, okay? The fourth instruction. Fourth na ba? Okay, fourth, and of course, this is 5 points. Okay, hindi ko masabing madali ito, no? Yan, pero para sa akin madali, of course. Yan. Pero marami namang items para ma-practice kayo dito. So, mag-practice kayo maigi sa part na to. Make sure you use this book, no? Itong listening reviewer para maka-generate kayo ng malaking points dito. Okay. By the way, dun sa sample, no? Sengil chukkahamnida
Siyempre, bumati na 생일 축하합니다. The selection is 죄송합니다, 감사합니다, 실례합니다, dito, 미안합니다. So, yung 죄송합니다 is sorry. The 감사합니다, of course, thank you. Number 3, 실례합니다 is excuse me. Number 4 is another term for sorry, 미안합니다. Of course, pag may 생일 축하합니다, happy birthday sa'yo, maligayang kaarawan. Okay, congratulations on your birthday. Sasabihin mo is thank you. So, sagot doon ay number 2. Okay, so ayan. 정답은, okay, 2번입니다. The answer is number 2. Okay, or we're in the 5th now, no? Class, no? Hindi siya, hindi to madali. Okay, yung ating, dito, yung ating, sorry. Okay, number 5. Sorry about that. Okay. So, yung number 5 is 6 points. Nakakainis kung ano pa yung mahirap. Doon pa sila pumalo ng 6 points. Okay, basahin ko yung Korean. Iyagirul tutgo, no? Chilmune, almajun, tetapul, kurusipsyo. Pakinggan ang dialogo at piliin ang alam na tamang sagot. Okay. Yung dialogue dito is around minsan 4 sentence, minsan 8 sentence, mahaba siya. Okay, tapos ayan siya yung sa instruction sa actual exam. Okay, again, this is the actual exam. All right? At tingnan nyo yung 43, 44 may question. Okay? The question is about doon sa inyong narinig. Okay? Pag yung narinig ninyo, okay, may kinalaman of course yung question. Okay, that's sasagutan nyo na siya. So, maraming nosebleed dito. Okay, yan. Kasi pag hirap kang umintindi, mahirapan ka na talaga sagutan to. Okay, so this will be the hardest part of the exam. May tricky din dito eh. May tricky siya, no? Kasi he will ask yoja, namja, at saka daum neyong kwa. Ibig sabihin yung relasyon doon sa narinig mo sa mga susunod na mga content. Okay? So, minsan, anong sinabi ng babae, no? Anong nationality ng babae, okay? Anong problema ng lalaki. So, ganun lagi, namja-yoja, at saka yung neyong kwa. So, the best way, no? Study hard talaga dito and more on analyze talaga. Tsaka practice, no, using of course yung books, no, the textbook, bibihira yan, mas marami dito. Tingnan mo, no, tingnan mo yung para i-practice ka, no, 681 to 920, 300 plus items para ma-train ka, no, almost 300 plus dito sa part na ito. So better na dito, you get this, and of course you can generate 6 points, okay? Kung tatanungin niyo ako, sir, pwede ba manghula na lang dyan? Pwede naman. Okay, may nagpayo pa nga sa akin, nakalimutan ko si Teacher Blaze. Okay, si Teacher Blaze, sabi niya, pag manghuhula daw kayo, huwag iba-ibang number. Kung dito kasi 6 points yan, ilahat nyo 1 para sigurado may isang makapuntos kayo. So, di bali, nakabawi naman na kayo doon sa mga unang exam. Okay, but again, no, I encourage everyone talaga na magpakabihasa. Okay, so pagdating nyo sa Korea, it's going to be a big advantage talaga. Okay, regarding this instruction, yung huling-huling instruction, okay, basahin ko yung Korean, hanae, no? Hanae, hindi hanauy yan. Hanae iyagirul tutgo, tuge 질문에 대답하십시오. Please listen to the following story and answer. Okay, and answer. Yan. Pakinggan ang isang dialogo at sagutan ang dalawang tanong. Okay, so malayo yung English translation nila sa book. Kaya ito, translate ko sa aking sariling interpretasyon. Kung kanina, may dialogue na mahaba, mas hamak na mahaba ito. Okay, pero 2 points lang ito, class. No? Yung mahabang marinig nyo, yung dalawang question na yun, ay tungkol doon sa narinig nyo
mahabang kwento. Okay, so again, sa textbook, makikita nyo rin to, instruction na to. Okay, pero sa reviewer kasi may translation, kaya mas maintindihan ninyo. Tingnan nyo yung given exercise, no? 921 to 960. Halos 39 items lang para i-train ka dito. So, mahirap to, no? Di ko alam, no? Tsambahan nyo na lang. Okay? Para maka-generate kayo ng points. So, again, that was the 11 instruction. Now, again, ang focus ko dito, class, yung instruction sana i-disregard yun na during exam. Sana alam nyo, the moment you take the exam, nakita nyo instruction, ay alam ko na kung ano yung mangyayari dito. Ay alam ko na kung anong sinasabi nito. Okay, dapat ganun tayo, no? Dibdibin, masterin natin itong 11 major exam. Okay, para sa resource natin ay, again, yung kanina mga exam na pinakita ko ay just last April 2016, no? Ano ba to? Second session. So, ito yung textbook na downloadable po sa ating EPS topic website. Yan. At if you want a hard copy, PM nyo lang ako. And of course, yung listening standard EPS topic listening reviewer. Okay, may mga nagki-claim reviewer daw tong textbook. Para sa akin is a big no. Textbook is a textbook, reviewer is a reviewer. Okay, pag nag-aral kayo ng professional, may textbook kayo, may actual reviewer kayo. So, yung textbook napakaganda niyan kasi yung whole story, no, ng mga empleyado or yung situation sa Korea nandyan lahat. And all of the vocabs is nandyan. Pero yung arrangement ng reviewer, iti-train ka niya para dito sa magiging exam mo. Okay, sir, possibility ba na kumukuha lang sila sa reviewer? Yes. I have so many things, no, na parang kinuha lang nila at nilagay sa exam natin. Alright? So, yan. That was only the part 1. May part 2 pa to. And just right after this, gagawin ko kaagad. Okay, so reading part mamaya, na? Yan yung sample na instruction. And of course, I'm still doing the online sa mga interesado. Yan, yung mga gusto rin mag-order ng book, pwede nyo akong kontakin, and that's my Facebook account. Alright, so if you want to witness me, nagtuturo pa rin ako, of course, ng traditional or online. Okay, sa bandang Makati area, sa mga malalapit sa akin. Okay, if you want to learn the basics, okay, the basics to grammar, I focus more on grammar. Hindi ako nagtuturo ng vocabs. No, yung vocabs, matuto ka magbasa, kaya mo nang gawin yan. Okay, importante, mahasa kita sa sentence analysis. Okay, thank you for watching my video. Yan. So, meron tayong video sa Facebook. I have my own Facebook page. Okay, and of course sa YouTube. Maraming salamat po. Okay, see you on my next video. Don't forget to subscribe po sa YouTube ko. And later, share ko yung link po. Kamsahamnida.